Lakers desperado na kay DeJounte Murray at D'Angelo Russell ayaw ng bitawan. Ito ang dapat na desisyon ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster. Si Alex Caruso ang isa sa mga gustong-gusto ng mga fans na makabalik sa Lakers at makikita natin na kahit na si LeBron ay andun pa rin talaga ang brotherhood nila nang bumalik ito sa LA para maglaro. Ayon kay Caruso, lagi niya daw iniisip sina LeBron James at Anthony Davis bilang kanyang mga kapatid. Marami daw silang pinagdaanan na maglaro siya sa Los Angeles Lakers at maganda daw na makita nga ang dalawang ito. Medyo mataas ang kailangan ng Bulls para lamang bitawan itong si Alex Caruso at walang masyadong asset ang Lakers, lalo't ayon sa report ang priority nila ay itong si DeJounte Murray. Si Caruso ay naging vital part ng Lakers na magkampiyon sila last 2020. Ang kanyang playmaking, hustle play at depensa ang tumatak sa Lakers fans. Lalo na ang chemistry na nabuo nila nina LeBron James at AD. So kung makukuha siya, talagang ma-address nito ang kahinaan ng Lakers ngayon sa perimeter defense. Porsigido ang Lakers na kunin si DeJounte Murray. At ayon pa sa pinaka-latest na report, gumawa na ng agresibong offer ang Lakers para makuha itong si Murray. Ayon dito kay Jake Fisher, ibibigay ng Lakers ang kanilang 2029 first round pick at pick swap. Ngunit ang problema, ayaw ng Hawks dito kay D'Lo at gusto nila ng mas better player ang magiging kapalit. Well, sa nilalaro ni D'Lo talagang dapat tumaas ang kanyang trade value. Subalit hindi nga daw ito fit kay Trae Young, lalo na sa style of play nito. So ang sistema, kailangan talaga ng Lakers ng third team para lamang makuha itong si DeJounte Murray, at kung desidido ang Lakers sa trade ay dapat na mas mag-inquire pa sila sa ibang team para makakuha ng tulong. Hindi lang ang Lakers ang naghahanap ng upgrade sa point guard position. Kaya naman, dahil sa magandang nilalaro ni D'Lo at nakakatanggap ng papuri sa kanyang ka-teammate lalo na kay LeBron James, ay pwedeng panatilihin na lang siya sa Lakers. Ayon pa nga dito kay Jovan Boha, dahil sa monster performance ni D'Lo ay malabo na siyang i-trade. Si D'Lo ay nag-a-average ngayon ng 27.4 points, 6.6 assists mula nang maibalik siya sa starting lineup ngayong January. So bakit mo nga naman i-trade na na-meet naman ang kailangan ng team sa point guard position? Siya ang nangunguna ngayon sa Lakers in terms of scoring. If ganito lagi ang laro ni D'Lo, siya ang magiging X-factor ng team at tiyak na magpapatuloy ang kanilang panalo. Ang dapat sigurong i-upgrade ng Lakers ay ang kanilang second unit na talagang mahina ang production. Kaya naman, ayon sa report ni Jovan Boha, si Kyle Lowry ay pwedeng maging target ng Lakers kung ibabay out ng Hornets ang kanyang kontrata. Pero dagdag pa ni Jovan Boha, pwedeng Sixers ang mapuntahan ni Lowry dahil ito lang ang team na nasa title contender na below luxury tax pa at may kakayahang magpapirma ng medyo mataas na kontrata. Si Kyle Lowry ay hindi na gaya dati nang nasa Toronto Raptors pa siya, pero veterano at may championship experience ito. Kaya malaking tulong siya kung makukuha ng Lakers. Dapat din siguro i-reshuffle ng Lakers ang kanilang starting lineup. Kung ayaw ni Coach Darvin Ham na tanggalin itong si Taurean Prince sa starting lineup, ay dapat si Reeves ang maging off the bench dahil maganda ang kanyang production nang manggaling siya sa bench. Tapos, ang ipapalit sa kanya sa starting lineup ay itong si Jared Vanderbilt. By doing this, medyo gaganda ang depensa sa perimeter ng Lakers at magkakaroon pa ng scoring boost ang kanilang bench. Kayo mga amigo, anong magandang rotation ang sa tingin nyo na mas magsasucceed ang Lakers?